So yun mga idol, welcome back dito sa ating channel, Aljan TV here. So for today's vlog mga idol, meron na pagawa sa atin ng e-travel, isa siyang domestic worker dito sa Kuwait. So uuwi siya sa Pilipinas on April 16, 2024. So isa lang yung pinaprepare ko sa kanya, yung kanyang passport, yung kanyang ticket, yung kanyang email address na active, syempre pati yung address niya sa Pilipinas at saka yung kanyang mobile number sa Pilipinas. Yan po yung mahalagang dapat nyong ihanda kung kayo ay magpagawa ng e-travel. Siyempre, dito tayo sa e-travel, 72 hours prior to your departure sa Pilipinas or sa abroad, departure or arrival, basta 72 hours, kailangan magparehistro kayo dito sa e-travel. So, gagawa na po natin ng e-travel si Kabayan, mga idol. So, andito na nga tayo sa e-travel.gov.ph. Although may ginawa tayo last time regarding po dun sa e-travel, na available na sila on application through egov.ph, pero marami tayong nare-receive na complaint dyan na hindi daw po gumagana dyan sa egov, so hindi po na nakukuha. So dito pa rin tayo papasok sa e-travel.gov.ph. Kung kayo ay nasa mobile, make sure lang na i-open yung tamang e-travel website. E-travel is for free, no worry, wag la po kayong babayaran dyan. So kung nasa mobile kayo or sa desktop, i-click nyo lang yung sign in dito mga idol. Okay, merong sign in na nakasulat dyan. Pag sa mobile, meron 3 dots sa gilid, i-click nyo yon. So pagka-click nyo yan mga idol, kailangan lang natin dito is magpa-rehistro. So ilipat ko lang yung aking picture para makita nyo maigi. So ayan, nakita nyo dyan, merong login details. Pero dahil nga bago si Kabayan dito, ang gagawin natin is mag-create tayo ng account. Take note, maraming nagkakaproblema dito sa pag-create ng account kasi minsan yung error is nagsasabing your email address is make sure your email address is valid. So ang gagawin niyo na lang, gagawa lang kayo ng bagong email address para magiging valid. Make sure lang din na activated yan bago kayo maglagay dito. Kasi dito nilalagay yung inyong QR code. So gagawin natin ito mga idol, magparehistro na tayo dito kasi nga mabiyahe na siya on 16 via Kuwait Airways po yan. So ang gagawin nyo lang, create account. Okay, tapos mag-continue lang po kayo. Pag continue, marireceive nyo kaagad yung OTP or one-time password sa inyong email. Siyempre, ilagay nyo po yan dyan. Meron naman 3 seconds yan o 3 minutes para maglagay kayo. So i-check nyo ang inyong mga email para kuhanin ang inyong OTP. So yan, maglagay lang tayo dito ng ating OTP. Kailangan hindi matapos yung 3 minutes kasi pag once na natapos yan, kailangan yung mag-resend ulit. So meron pa naman tayong ilang minute, 1 minute. So yan, nagbigay na siya ng OTP. Ma-receive niyo yan sa inyong email address na inyong nilagay. So ilagay niyo lang po dito yung OTP na binigay ng e-travel. Okay, pag once na okay na yan, ang gagawin nyo, i-continue nyo lang po yung mga idol. Okay? So nakita nyo, pag continue nyo, kailangan nyo mag-create ng inyong password mga idol. So ang gagawin nyo, create lang po kayo ng inyong password yung hindi nyo nakakalimutan. So i-create ko si Kabayan ng password yung hindi nyo nakakalimutan kasi dyan siya magla-login. So lagay natin yung password niya dito. Password must be at least 8 characters. 8 po yan. So kailangan lang maglagay tayo ng 8 characters. So from your name, pwede kayo maglagay dyan ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede nyong combine yung number, uppercase. So, pwede natin maglagay ng mga capital, ha? So, continue tayo. Yun. So, kita nyo, pasok na po siya. So, meron nating account. So, ilipat ko lang ito. Nasa onboarding personal information na tayo. So, lipat ko lang yung aking image para makita nyo. Ayan, so makita nyo naman dyan, kaya sabi ko kanina, kailangan i-prepare nyo ang inyong passport and ang inyong ticket kasi yan po yung mahalaga nating ilagay dito, pati yung mobile number. So, of course, kung kayo ay foreign national, syempre ang gagawin nyo, foreign passport holder, pero andito tayo sa ating, Philippine passport, si Kabayan. So, hiningi ko na rin yung kanyang passport, so ilagay na natin yung kanyang information dito sa pinaka first page ng e-travel. So, simple lang to ha. Pag once na napirmahan nyo na to lahat, okay na yan, walang problema. So, make sure lang na lahat ng information sa inyong passport is the same sa nilalagay nyo sa inyong e-travel. So, syempre, Philippine passport. So, first name ni Kabayan.
Last name ni kabayan. Siyempre, paymail. Yung birth date, mahalaga yan. Ito, mga optional lang yan. Optional, so pwede na po yung hindi lagyan. Birth date, siyempre, make sure yung nasa passport nyo po. So, month, day, at saka year po yan dapat, ha? So, month, day, saka year. Okay, so ganyan po yung format niya. Yung number 63 sa Pilipinas po yan. So, ang gagawin nyo, ilagay nyo yung mga number na nakuha nyo sa Pilipinas. Okay, kahit yung inyong GCash number pwede yan. So, ganyan. Citizenship, syempre ilagay natin Filipino. Country of birth, syempre Philippines. Passport number, ayan, mahalaga yan. Passport number. Okay, passport number lagay natin. Passport number ni kabayan. Hindi nyo naman nakikita to kasi i-hide ko naman eh. Make sure na tama ha. As per your passport information talaga. Okay, pag okay na yan lahat, andyan na lahat, di ba? Yung name ni kabayan, yung birthday, mobile number, Filipino, country. So, gagawin natin, and next lang natin to. Permanent address sa Pilipinas to mga idol mga kabayan sa Pilipinas to. Meron na siyang pinaward sa ating address nila. So, ilagay lang po natin yan. Dito sa country, Philippines, syempre. State of province. Ang province niya is Ilaya, Dumaraw, Capiz, Barangay, Ungol. Ito, mahirap. Municipality. Ano bang municipality ng Capiz? Tingnan natin kung meron. Hanap tayo dito ha, municipality. State of province pala. Okay, Capiz. Hanapin natin. Ayan, Capiz. Ayun! Tapos, municipality, Barangay Ungol daw. Ulit, no? Barangay Ungol. Umuungol pala to. Hindi. Barangay Ilaya, Dumaraw. Dumaraw, yun. Barangay Ungol daw. So, umuungol pala tong barangay na to. Nako, mahirap pala dito sa barangay na to kasi umuungol. Ayan, Ungol Ilaya. Has block number, straight line. Ito, optional naman to. Pero itong house number is mahalaga to. So, pag hindi nyo alam, kahit lagyan na lang po na NA yan. Okay, tapos ito optional na yan. Okay, so pag okay na yan, ilagay nyo lang po sa next. Siyempre, andyan na yung information ni kabayan. Di ba, makita niya man natin lahat. Make sure lang to double check na information is there. Then, siyempre, so scroll down nyo na lang po sa pinakababa. Pag okay na yung lahat ng information na yan, i-click nyo lang tong submit. Siyempre, kagaya ng sinasabi ko po, lipat ko lang yung aking name kasi nakikita nyo dyan. Hindi natin makikita. Ayan. So, makita nyo dyan, kagaya ng sinasabi ko po, yung announcement, you may only reserve within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. So, 72 hours prior to your departure. So, okay na tayo doon. Now, diretso na tayo dito sa current user. Pwede rin kayong gumawa kung may mga pamilya kayo, pwede rin i-click nyo to, yung for family members. Siyempre, ito ang gagawin. So, piliin nyo lang yan. Kung solo kayo, for me, current user, tapos yung air, entering to Philippines, ang gagawin natin, huwag nyo i-click ng special flight. Pag okay na yan dyan, i-click nyo lang yung continue. Siyempre, new travel declaration na tayo kasi nga gagawa ng bagong travel si kabayan. So, new travel declaration na tayo. So, ang itinerary ticket ay mahalaga yan, kagaya ng sinabi ko po. Pero dito muna tayo sa travel details. Occupation, si kabayan is nagtatrabaho bilang domestic helper.
So, ilagay natin domestic herbal. Siyempre, are you an OFW? Yes, ilagay natin dito. Yes. Classification, OFW classification, ilagay natin land-based. Purpose of travel, siyempre, ilagay natin dito is bakasyon, sana all. So, ayan, holiday, leisure, vacation. Traveler type, ilagay natin aircraft. Passenger, siyempre, yung country of origin natin, ilagay natin kung saan tayo nang gagaling. Okay, so galing siyang Kuwait. So ilagay natin dito, Kuwait. Tapos ilagay natin dito, destination upon arrival in the Philippines. Ilagay nyo lang mga idol is yung residence para wala na kayong problemahin dyan. Tapos ilagay nyo rin same as permanent country of the residence. Kung ano yung nilagay nyo kanina, yan na yung lalabas dyan. Siyempre, flight information, date of arrival. Diyan na papasok yung inyong itinerary ticket. Kagaya na sinabi ko po, mahalaga yung ticket nyo pag nagparehistro kayo dito. So, tingnan nyo po sa inyong itinerary ticket kung kilang kayo makakarating sa Pilipinas. Okay, so tinitignan ko yung ticket na kabayan, April 16 yung kanyang flight. O, ayan. So, makakarating din siya kasi Kuwait Airways to. Sana all. So, lagay natin dito is 16. So, ganun din month. January, March, April, May. 404 16 2024. Okay. Name of airlines, Kuwait Air. Siyempre, yung flight numbers, andyan yan sa inyong mga ticket. 417 for Kuwait. Sa inyong itinerary ticket, makita nyo yan, ha? Okay. So, ayan. Pag once ano na tayo dito, ilagay nyo ring airport. Siyempre dito is nakasulat yan, Manila Ninoy Aquino International Airport. So, hanapin nyo po yan. Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ilagay nyo lang. Optional na yan. Yung set bed number, optional na lang. Tapos, pag once okay na kayo dito mga kabayan, click next. QU 417. Pag may mga error, kailangan i-double check nyo yun, ha? 417 lang ilagay ko. Tingnan natin kung papasok. Yun! So, dito mga idol, ilagay nyo lang dito is no. No. Okay? Kasi pag nag-yes kayo dyan, kailangan i-require. Pero no need na yan. So, ilagay nyo lang dito sa health declaration, new travel declaration, health declaration, no. Siyempre, next nyo na kaagad yan. Tapos makita nyo na dito ang inyong summary, personal information. Siyempre, andyan na po lahat ng inyong personal information. Lahat, including your flights, etc. Tapos, ang gagawin nyo, i-submit nyo na lang itong mga idol. Okay? Click submit. Congratulations. Ayan na po ang inyong QR code. Kindly present your passport to immigration for a travel installation. So, ito na mga idol ang inyong e-travel QR code. So, ganun lang po kasimple mga idol. Make sure to follow the steps. Pakishare na rin para sa ating mga kababayan na gagawa ng e-travel. Lalagay ko rin yung e-travel website sa baba ng ating video para sundan nyo na po. So, yan. I-check nyo po sa mga email at may kita nyo na kaagyan. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye po and God bless.